Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa ja'ala fihil huda wan nur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubarakun fi hadhil makan wa mubarakun lil mutakharrijat wa mubarakun lil hadirina wal hadirat. Mawdu'i hawla al-Quran. Ya ko topic sir kano na ano ba yung Quran? Kasi ito kitab Quran ay very critical. Dalawa lang ang resulta niya. Drive ka niya sa suruga o di kaya papuntahin ka niya sa impyerno. Kaya nga kunting ligaya lang, kunting happiness. Kasi itong kitab, sabi ng propita, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alayka. So Quran, na doon may resulta niya. Pananggitin ka niya sa suruga, pagkabugaduan ka niya makasuruga ka, o pagkabugaduan ka niya makanaraka ka. Ano ba yung sa loob ng Quran? Nimbe nakaram sa Quran. Do timambo. So mga ulama tanong na lakaso mafil Quran. Do timambo iklasyan ang nakadalam sa Quran. Kagina do timambo ni inisuguno karnan sa kasasadong abiyapianan ka. Ini kinachumpatin. Relation. So, Quran na yan, nakaral mo na number 1 na akida. Ang una, yung laman ng Quran ay tinatawag akida. Yung paniniwala mo, haagama mo. Paniniwala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2. Ang nakapaloob sa Quran, Ash-Sharia. Yung pamamalakad o di kaya yung gawain mo dito sa mundo ay kailangan sumusunod sa batas. Yan ang kinuha natin dito sa mundo. Paano makatama yung akida natin at saka paano makasunod yung ugali natin o action natin sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Umakuha ng kiro timamba na kagapi akida ng kandog gapigal bakanang ka draiban ka na Quran sa suruga. O kaya may kagawagi akida ng ka duri makasugat tigal bakanang ka sipang ka na Quran sando ka mulog sa naraka. Yan yung maana na Al-Quran hujjatun laka aw alayka. Kaya, bali, dito sa mundo, dalawa lang yung utos ng Allah sa atin, apabutihin natin makapasok ka na sa suruga. Dalawa lang. Maganda yung kalooban mo, at saka sumusunod sa batas yung action mo. Suruga ka na. Makapasok ka na sa suruga. Pero kung hindi magkasama yan, recite sa Quran, nakaintindi sa Quran, pero masama yung ugali niya sa kapatid niya, impyerno ka.
nakakatam, lahat ng chapter ng Quran recite niya, pero masama yung ugali niya sa nanay niya, tatay niya, kapwa niya, pick yung pag-recite mo sa Quran. Wala. Kasi yan ang kinukuha natin dito sa mundo. Yung dalawa yan. Paano makatama yung akida natin? Ang meaning ng akida, yung paniniwala mo sa Allah, paniniwala mo sa agama mo. Number 2, paano sumusunod yung action mo sa batas ng Allah? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kaya nga, nin isabab ang raiban na Quran papuntang suruga. Mga kapatid, mga anak, 5. I-shortcut ko sa inyo. 5 kaklase. Kung magawa mo sa Quran yung 5 kaklase, ay drive-an kanya papuntang suruga, paraiso. Kung hindi mo magawa yung 5, critically life mo, sa sipain kanya papuntang imperno, yung sa Quran. Ano ba yung number 1? Langon tano, be, pinantanin kapag ikinagtano ka, marakali Quran, arna ka recite, arna nang sa urupawalaya Quran. Apat timo-timo nang ka. Okay, na critical sa pananggitang ka rin sa naraka, o rin ka makanggay na 5 timan. Number 1. 5 kaso lagi kailangan. Akita niyo ang nag-recite sa Quran at nangadji sa Quran, 5 kaso lagi kailangan aayuputon na to. 1. Ayatluwahu haqqa tilawati. Kailangan basahin natin yung Quran sa tamang pagbasa. Kung basahin natin yung Quran sa hindi tama, ay ang Quran ay drive-an kanya o dalahin kanya sa naraka. Para sa mga imam, mga kunti lang yung pagbigkas mo sa Quran, alhamdulillah, critical. Kasi hindi tama. Hindi mo nakabigay yung hak at tilawa. Yun ang tinatawag at tagyawid. Kaya nga sinabi ng Allah, ang dalil natin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Ankabut, Utlu ma uhiya ilaik. Allahu Akbar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu. Tilawa. Basahin mo yung Quran sa tamang pagbasa. Kaya nga alhamdulillah, yung mga anak natin, ang mga babae, so mga watataro mga babae, alhamdulillah kay itong isa ay ligtas na sila. Maganda yung pagbasa nila, maganda yung pagbigkas nila. Pero hine-hine lang, may ikadalawa pa. Anong ikadalawa? Ay yatadabbarul Quran. Kailangan, mga anak, may kaalaman tayo sa meaning ng Quran. Maganda yung pagbasa mo. Alhamdulillah. Anong meaning ng alhamdulillah? Hindi ko alam. Critical ka. Kasi inuutos ng Allah sa atin, kung matapos natin magbasa yung Quran, 2 intindihin natin yung mga meaning. Anong dalil? Sabi ng Allah, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Liyadabbaru ayatihi. Liyadabbaru ayatihi. Allahu Akbar. Inituro ng Allah sa kitab Quran sa Muhammad sa punong-puno ng kabarakat. Anong kahanda? Liyadabbaru, para maintindihan mo. Na ito ang karamihan sa bansa moro. Recite yung Quran. Maganda yung pagbasa. Pero walang kaalaman sa meaning. Walang kaalaman sa meaning. Hindi niya alam. Allahu Akbar. Na para din ibon na nagsalita, hindi natin alam. 3. Kailangan na gawin natin sa Quran para hindi tayo madala sa imperno. Number 3. Ay yatamassaku bil Quran wa ya'malu bima ja'a fi.
Kailangan ko naintindihan mo yung Quran, implement mo sa sarili mo, gawin mo yung naintindihan mo. Hawakan mo, wag mo. Itapon. Kapati ka, di kay bagintog. No, may kaya karaklan sa kita no nakarisay sa Quran by Bahama. Allahu Akbar. Di jambayang, bunturan, di kasalikan. Dari sa ulta na Quran. Nakapanara ka sa Quran. Pamababay, no may kaya babay nakarisay sa Quran. Imarakali ipatawagainin, hello. Na, ano ba na nakarisay sa Quran? Kaya, yan ang number one. Kailangan sundin natin yung anong naintindihan natin sa Quran. Ano bang dalil natin sa kailangan sundin natin? Hawakan natin, gawin natin. Ano bang dalil natin? Tingnan ninyo ko subhanahu wa ta'ala suratul Zukhruf. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Pastamsik billadhi awha ilaik. Hawakan mo, sabi ng Allah. Gawin mo, sabi ng Allah. Yung inibigay ko sa iyo ang kitab, Muhammad. Yung utos para kay Muhammad, pero ang meaning ay para sa atin lahat. Kayo mga subilyan, kung makakita kayo sa nakarecite ng Quran, pero bunturan, di kasaligan, tanagkon, bitya sa rimatuman, tingga Quran ang kanan na makapanara kasal ka. Allahu Akbar. Kaya, sa kama na mababay, recite sa Quran, nami ka maraklipod tawagin ka, makapanara kasal kay Quran. Ang kailangan na gawin natin sa Quran ay utajiru bihi ma'allah. Kailangan i-business mi Quran. Anong meaning ng business? Palagi mo basahin kasi business yan. Isang huruf, 10 hanggang 700. Business. Allahu Akbar. Yun ang business ng Islam. Magbasa palagi ng Quran. Yan ang business ng Muslim. Yan ang business ng mu'min. Kasi every one harf may 10 hanggang 700 huruf. Mas malaki pa sa iyong negosyo. Yung negosyo mo, ang maganansya mo, 1 pesos, 5 pesos, 10 pesos lang. Allahu Akbar. Anong sabi ng Allah sa atin? Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Business. Allahu Akbar. Business, sabi ng Allah, yung Quran, kung babasahin mo. Business, sobra-sobra yung untong mo. Allahu Akbar. Number 5, kailangan na gawin natin para hindi tayo makapasok sa impyerno dahil sa Quran, ay yata'addabu bi adabihi. Kailangan nyo naintindihan mo ang Quran, ang sinasabi ng Quran, ng mga akhlak, mga adab, kailangan sundin mo. Kaya nga sabi ng Allah sa kanil Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kailangan yung batasan, yung akhlak sa isang Muslim, lalong-lalo na sa yung nagdadala ng Quran, yung nakarecite ng Quran, kailangan makita sa kanya yung mga akhlak. Ang ikanambro na akhlak na pinakamaganda, yung magpakumbaba ka sa kapatid mo at saka hindi ka takabur. Yun ang pinaka-number 1 adab, iniutos ng agama sa atin. Anong hadis? Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hadis, qalat, lamma su'ila Isa an khuluqi Muhammad, faqalat, fa inna khuluqa nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kana al-Quran. Ang batas atau ang akhlak ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Quran. Ano ba yung Quran? Ano ang inuutos ng Quran? Yun ang makita sa ugali ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga anak, mga kapatid, na yung 5, wag ninyo kalimutan, dinublipatan ni 5 timananan, kasamba majabab, idraiban tanong ng Quran, papuntang suruga. Kaya nga sabi ng mga ulama, yung Quran, kung ilagay mo sa harapan mo, ay draiban kanya papuntang suruga. Kung ilagay mo sa likuran mo, doon sa likod mo, ay sipain ka niya papuntang impyerno. Yun ang sabi ng isang mga ulama natin, mga kapatid, mga anak.
Hingin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala, panganin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kano pang graduate, tamang kano mga lukas wag imastusal kano, amin do masayan, lango-lango na sa kano lukas, do so mga watano niya ba mangagi, na mapananggit kano ng mga watano niya sa surugano Allah subhanahu wa ta'ala. Kagina sa mga watano, ana marisay sa Quran, na nayatano panganin sa Allah, indoatan sa Allah, na nagsaksi sa kanilang sa Quran sa kapasukin sa surga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na may ka makapasok sa surga yung mga anak natin, na yung karamihan sa mga anak natin hindi pumapasok sa surga kung hindi niya madala yung kanyang nanay o di kaya tatay, mga kapatid. Yan ang kagandahan na may anak nag-recite sa Quran. Yan ang kagandahan na may anak nag-aral sa agama Islam. Malaking chance makapasok sa surga yung parents niya, yung nanay niya o tatay niya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wa aktafi bihadal qadar wa sallallahu ala khair khalqi wa salam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.